So last week po, natapos for the month of August ang ating pong topic, Growing Deeper, Stronger, and Wider. 4 na linggong pinag-usapan. Bakit mahalaga ang paglago? Paano lalago? Paano ka lalago? Ikaw ay tumubog sa fellowship, maging prayerful ka, ikaw ay magbasa ng Bible, yan pong itinuro namin sa inyo. Tinuro ko po yan sa inyo ng series. Gusto mong lumago? Gawin mo yon. Daily magkaroon ka ng pagbabasa ng Biblia. Yung devotion basahin mo, gusto mong lumago. So yan po isang buwan naming itinuro sa inyo. At yung itinuro ng linggo about fellowship. Pero kulang pa po yun. Kailangan tayo nag-i-speak in tongues, kailangan tayo nag-aalaga, kailangan tayo ay nag-social winning, lalago ka. Kulang pa po yun. Pero ang ituturo ko po sa inyo, para kayo ma-inspired na lumago, may blessing kapag ikaw ay lumalago. Sabi mo, gusto mo yun? Para ma-inspired kang lumago sa iyong kalagayan ngayon. Hindi ko alam kung saan ka ng stage. There are 3 stages na sinasabi ang 1 John chapter 2, verse 4 to 5. There are 3 stages. So ang topic ko po sa inyo, different blessings of being a growing, matured Christian, part 1. Series po ulit ito. May mga pagpapala pong kalakip na mararanasan ng isang taong nagnanasang lumago o kung malago na'y magpapatuloy pa. May blessing. Sino rito yung gusto? Yung tanikalang nakatanikala sa pagpapala ay makalag dahil magdedesisyon ka sa araw na ito na magpatuloy lumago. Pumalakpak ang kamay sa Panginoon. May blessing. May blessing po dyan. So, basahin ko muna sa inyo ang 1 John 2:12 to 14. Dito po yung sinasaad yung 3 distinct stages of growth. Tingnan mo habang binabasa mo kung ikaw ba yung infant, ikaw ba yung youth, o ikaw yung parent. Ikaw ba yung nasa stage na ng infancy stage? Spiritual youth? Spiritual ang pinag-uusapan. Or parent, nag-aalaga, nagmamahal. Not just an adult. Hindi pinag-uusapan ang edad pagpatungkol sa stages. Basahin natin 1 John 2:12 to 14. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sabi ni John. Sapagkat, ang kinakausap dito yung mananampalataya na po. Sino pong rito ang mananampalataya? Lahat tayo. Sapagkat pinatawad ng inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Ang tinuturing na anak ng Diyos ay ang mga tumanggap na ng paglilinis at ng bagong buhay. Sino rito ang may bagong buhay na kay Kristo? Ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Dahil may relasyon kang totoo. Kaya ang kinakausap rito ni John ay yung mga tunay na anak. Kaya sabi niya rito, sumusulat ako sa inyo mga anak, mga babagong Kristiyano, sapagkat pinatawad ng inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Pangalan ni Jesus na iyong pinanaligan. Pangalan ni Jesus, nilululuhuran ng lahat ng pangalan ay iyong pinanaligan. Pumalakpak ang nananalig sa pangalan ni Jesus. Padalwa, sumusulat ako sa inyo mga ama. Ito yung spiritual parenthood. From infancy, spiritual parent. Hindi po mga matatanda, kundi mga ama. Ito ang stages. Sapagkat nakilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na.
patuloy na nakikilala ng isang matured Christian, tuloy-tuloy na kinikilala ang Panginoong Diyos. Sino rito po ang, kaya naririto'y gusto mong makilala ng totohanan pa, even more, ang Panginoong Diyos. Pumalakpak ka sa Panginoon. Sumusulat ako, ito na tayo. Okay. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan. Ito yung mga youth, spiritually youth. Pero lahat ay anak ng Diyos na kinakausap dito. Ito yung mga stages. Sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sino rito ang tunay na nagtagumpay na sa gawang masama? Gumagawa ka na ng tama at mabuti. Pumalakpak sa Panginoon. Tagumpay tayo. Pumalakpak ang napagtagumpayan na at ikaw ay nabago na. Nabago na tayo. Nabago na. Sapagkat napagtagumpayan nyo ang masama, sumusulat ako sa inyo, mga anak. Sapagkat nakilala nyo ang Ama, sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakilala nyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Wala yata rin yung kabataang. Parenthood na, parenthood. Spiritual parenthood na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo na ninyo ang masama. Pumalakpak sa Lord, natalo na. Ikaw ay winner. Ikaw ay victor. And you will never be defeated in the name of Jesus. Say hallelujah. So mula sa ating binasa, there are 3 distinct stages of growth in the Christian life. Bago ko po ituro sa inyo yung mga blessing ng isang matured Christian, nais ko po munang makita nyo saan na kayo. Kayo ba ay nasa infancy? Kayo ba ay nasa spiritual youth? O kayo nasa parenthood na? Hindi po pinag-uusapan dito ang edad. Ang pinag-uusapan dito yung sitwasyon ng iyong buhay spiritual kay Lord. Stage number 1, mula sa ating binasa, infancy, childhood, little children. Sino sila? Dito ka pa kaya? As a child is formed in his mother's womb, a Christian is supernaturally formed by the Spirit of God in the womb of the church. Yun po yung nangyayari. Kung ang baby na inilagay ng Lord sa womb ng ina ay hinuhubog hanggang ilabas, hanggang isilang. Itong mga dinadalang bago sa church, ito ay dito malimit na save. Dito na save sa altar. Sa gawain, pag doon dinala, hindi pa eh. Pagdating sa church, sabi rito, as a child is formed in his mother's womb, a Christian is supernaturally formed by the Spirit in the womb of the church. Matagal ng Kristiyano, uma-attend sa life group, pero habang uma-attend, abala. Abala, Marta, abala. Minsan, hindi nangangahulugang nasa life group, busy sa life group, saved na. Dito pa rin sa church, yung mga bago, sa altar call, because of the word, sometimes dito sila ipinapanganak sa altar. So kung paano daw yung baby ay lumalago sa tiyan ng ina, ganun din daw ang mga bagong Kristiyano lumalago sa pagdalo here in this sanctuary. Sino naniniwala ron? By the power of the Holy Spirit. So, spiritual babies, ito ang sitwasyon, kondisyon ng mga bata pang Kristiyano. Batang Kristiyano.
Ayaw kong sabihin ikaw yon. Ano sasabihin mo? Sila yun. Aminin mo kung ikaw pa ito. Immature. Ang mga batang Kristiyano, ito yung immature. Ayaw masasabihan. Ayaw makakanti ang pride, ang ego. Ang tawag sa kanila ay babes in Christ. Ikilala ka? O ikaw rin? Ikaw yon. Ikaw lang ang makakasagot. Huwag kang mag-alala, lalago ka. Pumalakpak ang nagsasabing, hindi ka mag-aalala, lalago ka. Self-centered. Ang gusto siya lang ang inaasikaso. Sa halip na siya ay worker na. Gusto siya yung mapapansin. Self-centered Christian, ignorant, kulang sa alam, matampuhin, maramdamin, kulang pa sa pansin, pero Kristiyano, ang tawag doon ay infant. Hindi kayang tumanggap ng disiplina. Ang batang infant, physically ay hindi pa yan dinidisiplina at hindi pa niya nauunawaan. Are you listening? Bika, usap pa ka. Kayo lang ang nakakaalam kung kayo ay infant pa. Ang kailangan niya ay gatas. Tama po Hindi pwede yung mga mensaheng malalalim. Kaya po ang mentoring ko ay sa malalalim. Sa mga assistant at ministry heads at workers. Malalalim na po, kagaya mamaya after po ng break ng fasting, may mentoring ako before ako mag-minister sa naka-schedule. So ito po yung babes in Christ. Sabihin natin babes in Christ. Tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba yan? Lalago ka. You need to pray more. You need to read and share the word. You need to have a fellowship. You need to desire to speak the language of the Holy Spirit. You need to evangelize. Lalago ka. Ang bishop natin, kami kaya lumago, ginagawa namin yun. 6 yan para lumago. Kaya sa ngayon, may harap kami sa mga sutil, mga ganito, ay kami covered na ng love. Because nagagawa namin yung process para lumago. Sino may gusto nun? Kakunti yata. Sino may gusto na ikaw kahit na talagang anong sabihin sa'yo, wala mo namang ginawa, hindi mo naman intensyon, ikaw ay talagang nakangiti pa rin. Ang sarap kaya ng pumalakpak sa Lord. Lalago tayo lahat. So kung ikaw ay babes pa, may inaasahan ka, hindi nangyari, okay lang sa'yo, kasi hindi ka na baby. Pero yung baby, sino yung baby? Yan po yung mga nakalagay diyan. Sila yung immature, self-centered. Ang kailangan ay milk. Laging may ut-ut. Hindi pwede ang solid food, hindi pwedeng matigas na pagkain, hindi pwedeng salitang pang-leader. Hindi pwede pa. Kasi infant. Matigas na yon, medyo malalim na katuruan, malalim ng ang isang baby kailangan talagang aakayin mo yan, ibibigay mo yan, i-feed mo yan. So i-compare niyo ang isang babes in Christ, ito'y alagain. Tanungin mo ang sarili mo, alagain ka pa? O nag-aalaga ka na? Yan. In other words, sa isang baby, talagang kinakarga. Yan. Seeking attention. Attention seeker. Pero wag kang mag-alala kung ikaw ay babago pang Kristiyano o matagal ka ng Kristiyano pero babes in Christ, wag kang mag-alala, I declare, lalago ka. Lalago ka sa Panginoon, pumalakpak sa Panginoon at matatanggap mo ang reward ni Lord. So maturity is not a matter of age, but instead of how you choose to respond and react
various life situations. Masusukat mo kung nasaan na ang isang Kristiyano, kung ito'y babes in Christ, or ito ay spiritually youth, or spiritually parent, depende how he or she reacted sa situations. Depende sa pag-react ng tao sa problema. Depende sa pag-react mo sa narinig mong hindi maganda. Malalaman mo lang kung nasaan ka na kapag sinagot mo ang tanong, paano ka nagre-react sa problema? Paano ka nagsasalita? Paano ka nagre-react sa bagay na hinihingi mo na hindi nangyari? Paano ka nagre-react sa sitwasyong hindi tama? Are you still infant? Huwag kang mag-alala. Kaya ka naririto para deklarahan ka at para maunawaan mo at ma-desire mo na lalago ka at magkaroon ka ng buhay na pag-asa kay Lord. Everyone will grow. Sabi mo, sino rito, taas ang kamay ng gustong na nagdanasang patuloy na lumago ang pag-iibig sa Lord at pananampalataya. Palakpakan natin si Lord. Amen, Lord. So, age doesn't matter. What matter is kung papaano ka tumutubog sa Word of God. At makikita sa iyo yung growth. Dahil malimit kang tumubog sa Word, sa pananalangin, nagsasalita ka ng iba't ibang wika, nag-aalaga ka, nag-i-evangelize ka, nag-win soul ka, lalago ka. Tinuro ko na po yan for the whole month of August. Number 2, ano pong spiritual stage? Number 1, infancy. Babes in Christ. Sino rito ang babes in Christ? Lalago ka. Sabi mo sa yung lalago ang babes in Christ pa. Number 2, spiritual stage. Spiritual youth. Yan. Youth hindi sa edad, kundi yung estado ng kalagayan ng kanyang reaksyon. Paano nagre-react ang spiritual youth? Paano nag-handle ng situation ang nasa stage na spiritual youth? If spiritual youth are humble, yan. Spiritual youth, dito ay hindi ka na infant. Alam mo na, may narinig ka na tungkol kay Christ. Saved ka na. Naaalagaan ka na. Naroon ka na sa pagiging youth. Naroon ka na, nahakbangan mo na yung next level of maturity. So, you are now humble. Naiiwaksin mo na yung dati mong old life na mataas, mapagmalaki. Wala na yan. Teachable, marunong ka magpatuwid. Disciplined. Kapag ikaw daw ito as spiritual youth, no delay. Walang delay sa iyong paglago. Magiging, maaabot mo ang spiritual parenthood. Sino rito yung, kung ikaw ay nanggaling sa spiritual infancy, naroon ka na sa youth, at gusto mong makarating sa spiritual parenthood, magkausap ka ako. Gusto natin? Sabi mo, mangyayari yan sa akin. Ito yung mga spiritual youth na hindi makakaranas ng delay sa kanyang paglago. Kapag ano daw? Humble, teachable, nagpapadisiplina, yan, nagpapadisiplina, nagpapatuwid, natutuwang pag itinutuwid ng leader. Say amen. Spiritual youth. At no delay doon sa next level. Anong next level after infancy? Unawain yung tanong ko.
After infancy, spiritual youth. Infant, babes in Christ, naging spiritual youth. After spiritual youth, spiritual parenthood. Yan, parenthood, father. John refers to mature Christians as parents rather than adults. Hindi lahat ng matanda sa edad ay spiritually parent. Ang tunay na spiritual parent ay kaming mga nag-aalaga. Nag-aalaga ng mga tupa. Hindi nangangahulugan na ikaw ay matanda ng Kristiyano, ay matatawag ka ng spiritual parent kung wala kang inaalagaan. Ang ginamit ni Apostle, ni John, ay salitang parent. Bakit parent, hindi adult? Kasi ang magulang, ito'y full of sacrifices. Kapag ang tao bilang Kristiyano ay nasa stage na ng parenthood, siya'y handang magsakripisyo. Ang ginamit ni John ay ang salitang parent dahil ang mga magulang ay matindi ang sakripisyong ibinibigay sa mga anak. Pumalakpak ang mga magulang. Magaling mag-alaga. Maunawain. Pumalakpak ang magaling mag-alagang magulang. Maunawain. Matyaga. Maitiisin. Kaming mga binigyan ng Lord ng churches. Kailangang makita yan sa amin as spiritual parent. Overall, in J1 family, we see how the Lord moves in our beloved bishop. Truly, is a spiritual father in J1 family. He cares what God cares. He is doing what God wants him to do as a spiritual father. Pinaghandaan niya yung mga darating from iba't iba, Luzon, Visayas, Mindanao, international, pinaghandaan niya ng tutulugan sa convention na dati natutulog kung saan-saang school ng CLI. Na sila ron ay talagang masiksikan. Pero ngayon dinala ni Lord sa isang napakagandang hostel for the glory of God. Ginamit tayo, J1 people. So yan ang magulang, full of sacrifices. Kaya nga ibinigay ng ating bishop ang kanyang bahay at lupa. Siya yung una na nagbigay and then added to that ay nagbigay pa ng millions. So as a spiritual parent, itong tinatawag na parenthood, full of sacrifices. So kung ikaw ay naroon na sa stage na yon, praise be to God. At kung wala pa, desire that spiritual stage. Sino nagnanasa to be, kahit di isa, kahit dadalwa, na-disciple mo, ako po'y masaya, umalis kami, dumating ng linggo, walang tulog, pero gusto kong makitang nagla-live ang ating assistant. So, mga na-trained natin, ako po'y masaya. Masaya ako nakikita silang growing at anointed for the glory of God dahil na-disciple. Palapakan natin si Lord. Parenthood. Kailangan meron kang nati-train. Ito ang gusto ng Lord bago siya umalis, pumuntang langit. Sabi niya, go in the whole world, baptizing everyone in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Teach them all that I have commanded you to do. Make them the disciple. Baptize them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Lo, I will be with you till the end of the age. Sabi ni Jesus, Matthew chapter 28, 19 to 20. Yan ay utos, magdisipulo tayo. Itong ginagawa ko. May Sinala outreach tayo, coordinator si Brother Johnny and the family. And then may sinan tayong pastor doon. Meron tayo sa mga Alalum, meron tayong outreach sa San Roque, San Miguel, and different parts of Bawan. So yan ang gusto ni Lord as a parent. Sino rito uli ang gustong lumago from infancy to spiritual youth and to spiritual parent? May blessing. Sabihin natin, may blessing ako.
Dahil ako ay nagnanasang lumago. May blessing. What does it mean to be spiritually mature? Spiritual maturity is the ongoing process and the plan achieved in becoming more like Jesus. Ito ang objective at ito ang gusto ni Lord, sabi sa kanyang salita, na tayo ay mabago to be like Christ. Once we are saved, every Christian begins the process of spiritual growth and is on the path to becoming spiritually mature to have a Christ-like character. Bakit may pangako ang Lord na pagpapala sa mga lumalago? Bakit? Gusto ni Lord na lumago ka. Ang objective niya, unti-unti mabago ka bilang representative niya dito sa lupa to have a Christ-like character. Kaya naman, may blessing. As Christ believers, we need to grow in Christ and begin to unlock many rewards. Gusto mong ma-unlock yung mga reward na dapat sa'yo, pero kaya wala pa yung reward na yan, hindi ka pa lumalago. Or baka stagnant. Wala ritong stagnant Christian. Wala ritong bonsai Christian. Amen. There are different kinds of rewards. And there are blessings of being a growing and matured Christian. Number 1, blessing. A saving faith and candidate to have a Christ-like character. Candidate ka to have a Christ-like. At pag ikaw ay mayroong character ni Christ, ang sarap na lagi mong nararanasan ay victory. Sino rito ang gustong sa lahat ng laban, ikaw ay mapagtagumpay? Laban sa laman, laban sa mga salitang hindi maganda, laban sa problema, tagumpay ka, nasa unahan natin si Lord, kasama natin si Lord. Ikaw ay victorious army of the living God. Pumalakpak ang victorious army of the living God. So, mula sa infancy stage, desire na ikaw ay mapapunta sa spiritual youth stage, and then parenthood, mag-alaga ka na. And so number 1, blessing, you will be candidate. Sure ka na ikaw ay may saving faith. Sure ka. Siguradong sigurado ka. Pagdating ni Lord, langit ka. Rapture ka. Kailangan mong lumago. Meron po akong dumating kami ng Monday, may meeting ako, first monthly meeting namin, scheduled last Monday. Meron po ako nakausap. In pain po siya. Kasi in pain ang asawa niya. Na halos nababanggit niya, hindi sa tagal ng pagiging Kristiyano, pag ikaw ay tumagang tines ni Lord ang iyong faith like a tested by fire, kailangan mo talaga ng matinding faith. Kailangan mo talagang matinding faith para hindi ka mag-give up. Why? Cancer patient ang wife niya. At siya'y sobrang nahihirapan every time na nakikita niyang nasasaktan ng asawa niya. Kaya nababanggit niya, sabi niya, talagang kami tested by fire ang aming faith. Salamat na lang kami na-establish ang faith. Tulungan niyo kaming manatili ang aming faith at kami maging matatag. You see that? Are you listening? Our faith must be increased through tests and trials. And we need to depend on God. And we need to have that mind of Christ na ikaw ay victorious, na walang pagsubok na ipinagkalooban, Lord, na hindi mo malalagpasan. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan ka ni Lord ng lakas para magtagumpay. Ang kausap ko sa online, ang kausap kong naririto, ikaw, hallelujah, pinilit, pinagkapili-pili ng Lord para magtagumpay. Shout, hallelujah! Kasama ka sa parada ng tagumpay. Balikan niyo ang aking devotion. Sa Corinthians, naroon po yun.
So, a saving faith, ito ang number 1 reward ni Lord. Pananalig na nagliligtas. Pananalig na magdadala sa iyo sa langit. Ito ang reward ni Lord sa mga growing Christian. Having ang immovable faith. Sabi ng Romans 8:29-30, dito ko po kinuha yung 7 candidate to have a Christ-like character. Those whom God had already chosen, He also set apart. Yun daw mga pinili, taas ang kamay ng pinili. Sabi rito, inihiwalay niya na tayo. Sinong masayang ikaw pinagkapili-pili ni Lord ang pumili sa iyo at sa akin si Lord? Ang ginagawa ni Lord mula sa mga ang dayami sinusunog, ang mga ipay sinusunog, ikaw ay inalis. Isineperate ka ni Lord to have a Christ-like character. Basa. Those whom God had already chosen, taas uli ang kamay ng chosen, He also set apart to become like His Son. Payag? Sinatapat ka? Ibig sabihin, mababago ka talaga, pumayag ka na, babaguhin ka ni Lord araw-araw. Pumapayag? Sabihin mo, payag ako Lord, baguhin mo ako, baguhin mo ako. Sige, taas ang kamay, sabi mo kay Lord, Lord, tinatanggap ko ang iyong salita na ako'y iyong pinili at ako'y inihiwalay mo sa mga makamundong pagnanasa, sa mga inihiwalay mo ko sa mga makasalanan. Ako'y tinuturing mong kaibigan, itinuturing mong anak, tinuturing mong redeemed, victorious child of God. Palakpakan natin si Lord. Sabi rito, set apart to become like His Son. Tanggapin na natin yan. May mga sitwasyon na ialaw si Lord para makita mo, ay, ako pala, garni pa. O kaya makita mo, wow, nabago na pala ako. Alin ang gusto mo? Yung letter A na, ay, di pa pala ako nababago. Okay lang, Lord. Ayaw ko na itong ganitong asal. O yung letter B, wow, Lord. Iba na pala ako. Alin ang gusto mo? Letter A o letter B? Isigaw mo, B. Wow, Lord. Nakapasa ako. O, sabi mo yan. Gusto ko yon. Wow, Lord, nakapasa ako. Tama yung iyong reaction, tama yung pananalita. And so, those whom God set apart, He called. Yung inihiwalay niya, tinatawag niya. Gagamitin ka niya. Kagaya ako. Inihiwalay ako. Inialis ako. Kaya yung mga magulang ko, mga kapatid ko, kami ni ate, siya na may nasa Maynila. Doon siya uma-attend noon sa Manila, ako na may dito. Nagpatuloy kami, tayo ate, at ikaw ang closing prayer mamaya. Okay, katabi niya ang aking bayaw. Yan na ate ko, huwag kayo makakamali, ate ko, hindi ako ang ate. Okay, so those whom God set apart, He called, tinawag niya. Naglilingkod silang mag-asawa sa Lord. Sila'y nasa Bicol, nagbukas ng gawain doon. For the glory of God. Growing Growing. Kasi yung inihiwalay ni Lord sa mga makamundong gawain, inihiwalay ni Lord sa kasamaan, nilinis ng Panginoon, tinatawag niya sa paglilingkod. Ikaw ba yan? Ikaw ba yung pinili ni Lord? Ikaw ba yung iniligtas ni Lord? Ikaw ba yung pagagamit kay Lord sa paglilingkod? Palakpak kay Lord, sabi mo, yes, Lord! May timing si Lord, wag ka mag-alala. Si Jesus nga, 30 years old eh. Wag ka mag-alala. Uhubugin ka niya muna, hindi niya ipagkakatiwala sa iyo ang malaking pagpapala hanggang hindi ka ayos.
Pagpapalang maglingkod, pero hindi niyo ipagkakatiwala sa iyo hanggang hindi ayos ang iyong puso. Ako po'y super blessed nang ako'y magsimulang maglingkod. Lilingkod ako as couples chairman. Gamit ang sasakyan. Hati dito, hati doon. Sundo dito, sundo doon. Luto dito, luto doon. Dala sa church. Yan pong una kong ministry. For so many years, couples chairman. Masaya ako. Hanggang sa ako in-upgrade ni Lord, napagkatiwalaan na pwede ko palang ipagamit ang sasakyan ko. Pwede ko palang ipagamit ang lakas ko nagmamaneho. Remember this, church. Wala tayong driver. Wala tayong service for so many years. Sasakyan namin ay pinahiram ng Lord at buhay kong pinahiram ng Lord. Ako ang nagdadrive, sumusundo, naghahatid from north, south, east, west. Nagawa ko yun. At ngayon, edad ko 61 years old at nakakapaglaban ng isang linggong tubal. For the glory of God. Washing machine naman. Pero, manual yun eh. Huwag niyo akong bibigyan ng automatic dahil may automatic ako. Matagal lang sa automatic. Gusto ko mabilis. Okay. And so, those whom God set apart, He called. Yung inihiwalay, sino rito ang pinili? Inihiwalay ka na. Kaya nabago ka si Lord June. Ngayon, ikaw na pinili, inihiwalay ka na doon sa mga makamundong gawain, inihiwalay ka na sa company na hindi tama. Ngayon, ikaw ay tinatawag para ganapin mo yung purpose mo. He put right with Himself. Nilinis ka na. Sabi mo sa iyong sarili, nilinis ka na, masaya ka ga. Pumalakpak sa Lord ang nilinis na ni Lord. He put right with Himself and He shared His glory with them. Makinig kayo. Sino kaya ang magbibigay ng parangal kay Lord? Yung walang tamang relasyon sa Lord o ikaw at ako na pinili ni Lord? Naintindihan niyo ang aking tanong? Nasaan ang pinili ni Lord at gusto ni Lord maparangalan siya ng tuloy-tuloy sa buhay mo? I declare mapaparangalan si Lord sa buhay ng bawat isa. Luluwalhatiin ni Lord ang pangalan niya sa buhay mo, sa buhay nating lahat, sa anumang sitwasyon ng iyong buhay. Luluwalhatiin ni Lord ang kanyang pangalan. Say hallelujah! Thank you, Lord! Ito'y sinabi niya. He shared His glory with them. In other words, ang gusto ni Lord, maparangalan si Lord sa buhay mo. Sa anumang sitwasyon, may inihanda si Lord na napakaganda. Hindi pa higit sa iyong inihingi, higit sa iyong alam, higit sa iyong kailangan ang inihanda ni Lord sa iyo. Ang naniniwala say, hallelujah! Higit pa sa alam mo, higit pa sa kaya mo, higit pa sa hinihingi mo. Ito'y naranasan ko, naranasan ng bishop, nararanasan nating lahat. At pumalakpak ka nagsasabing tuloy-tuloy natin itong mararanasan. Parangal sa Lord. Naparangalan at luwalhati at gusto ko sa oras na ito, kagaya ng nakalagay dito. Tayo'y set apart, tayo'y cleanse, tayo'y pinili ni Lord. Gusto ni Lord maparangalan ang pangalan niya. And now this testimony, I want God to get all the glory. Makinig kayo. Dumaan po ang van, papunta kaming Thailand. Nakasakay po ang aking mga kasama, Pastora Crisel, Pastora Lisel, and Pastora Sai. Sinundo kami sa bahay. Meron akong Michael Kors na bag na yun ay may nagbigay. Gusto ko yun, medyo maliit, magaan. Kaya lang, napansin nila na maliit. Punong-puno, maliit. Baka sumakit ang balikat ko, ganyan. So pinaltan ko. Pinaltan ko yung bag. Ngayon,
Meron nga pala doong zipper sa labas na nakalagay ang mga susi na lock ng maleta, hand carry, and i-check in. Nasaan ang susi? Naroon sa bag. Ngayon, pinaltan ko. Hindi ko nakuha ang susi. So, anong gagawin? Nagpalit ako ng bag kasi yung susi nasa labas, pandalas ako ng pagpapalit ng bag. Hindi ko nakuha ang susi ng dalawang maleta. Yung i-check in at yung aking hand carry. Nakalak. Ngayon, nung malaman ko yon, malayo na kami. Nagta-travel na kami. Mag-aalala ko. Sabi mo, ano gan tama? Mag-aalala o ipagkatiwala kay Lord? Ano inyong sagot? Ipagkatiwala, hindi naman kami pwedeng bumalik. Baka late kami. So, pinagkatiwala ko sa Lord. Eto ngayon, pagdating sa airport, siyempre, malamig. Sasakay ang airplane, malamig. Sabi ko, Lord, di ka naman papayag na wala akong jacket. Eh, nasa hand carry. Kaso, wala ang susi. Sabi mo, wala ang susi. Eh di, ang maganda nito, meron sa aking mga kasama na may dalang susi na itrinay namin. Lahat ng susi na may dala, itrinay namin. Siyempre, yun ang imposible sa tayo, posible sa Lord. Sabi mo sa iyong kaliwat ka na, ang Lord hindi pa tapos sa paggawa ng himala. O, gawin mo ang posible. Di si Lord ang gagawa ng imposible. Umanap ka ang paraan. Okay. Aba, ayaw ni Lord, aring aking katawan, nalamigin, ilalamigin. Ang jacket ko ay naroon sa hand carry. Abay, purihin ng Diyos, yung mga susi itrinay. Abay, nakabukas. You get the glory, Lord. Receive the glory, Lord. Palaman natin si Lord. Eto ngayon, praise God. Woohoo! Ay naka-check-in na yung maleta kong isa. Eh di syempre, ayun, i-check-in, malaking maleta, nakalak din. Hindi ako nag-alala. Sabi mo sa iyong kaliwat ka na, anong dapat gawin? Ipagkatiwala kay Lord. Wala kang magagawa eh. Eto ngayon, dumating kami sa hotel. Hindi ko na iniisip, pagdating sa hotel, ay, naku, paano ko nga pala ito magbubuksan? Ay, ang susi naiwan doon sa labas ng bag, doon sa pocket na naiwan ang bag ko. Paano ko ito mabubuksan? Hallelujah. Lord, you will make a way maker, miracle worker, gawa kang paraan. Merong maliliit ding susi. Alam niyo na yung mga lock na maliliit ang kailangan susi. Trinay namin yung 3 maliliit na available na susi. Hallelujah. Di pray. Katakayarala. Pray. Anong kailangan gawin? Pray. With faith. Una. Nabuksan o hindi? Hindi. Ay 3. Oh Lord! Ine-excite mo naman ako eh. Ayan yung maleta. Maletang naroon lahat ng gamit. Padalwan susi. In Jesus' name. Ginamit na. In Jesus' name. Blood of Jesus. Lahat na. Hindi nabuksan. Isa na lang. In Jesus' name, Lord, di mo kami kakahiyang mga talk sa mga pastors para mabuksan. At baba sa akin, panghiram ko ang maleta. Panghiram ko ang maleta. Tsaka mahirap, ano bang ayaw ko, Lord, gawa ka ng paraan, waymaker, miracle worker, kasama ka namin. Buksan. Ano? Nabuksan o hindi? Hindi po. Hindi nabuksan. Hallelujah. Naganap ako doon sa aking bag. Kung may susi pa. Makinig kayo. Kailangan ko bang dalhin ang susi ng bahay? Susi ng ganire? Ay, dala ko. May maliit din doon. Iisa-isang maliit. In Jesus' name, Lord, iisa na ito. Mabubuksan ito. Nabuksan! Lapakan natin si Lord. Lord, we give you all the glory.
Hindi ako nahirapan. Amazing. Sabihin natin, our God is amazing God. He is a miraculous God. Hindi ka kailangang magproblema sapagkat inihanda na ni Lord ang solusyon bago ka pa nagka-problema. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, nakahanda na ang solusyon bago ka pa ng problema. Hindi uso sa mga Kristiyanong namumroblema. Dahil ang Diyos natin ay God, supplier, waymaker, miraculous God. Palakpakan natin si Lord. So God's word is clear in teaching those who follow Jesus Christ will experience an ongoing process to become more and more like Jesus. Kanya nating Lord. Siya ay may storms ay tulog. Kasama si na Pedro, nasa bangka. Sabi nga ni na Pedro, hindi mo balintana na ganyang binabagyo na tayo, natutulog pa kayo. To become like Christ, even in storms, God is there for us. Amen. Kung ang problema, kung may problema ka ngayon, lahat naman tayo may iba't ibang problema, pero ang pangako ng Lord, bibigyan niya tayo ng lakas para tayo magtagumpay. Na I-declare lahat ng narito at nasa online victorious. Kasama natin si Lord, dumaan man tayo sa ilog, hindi malulunod. Dumaan man sa apoy, hindi masusunog. Bakit? Kasama natin si Lord. Isaiah 41? 41:10? Ama? 41:10. Romans 8:29-30. Ako po talagang amazed. Sabi ko, Lord, talaga namang amazing ka. Ayaw mo ako yun. Love you, Lord. Kaya may patotoo ko sa inyo. Romans 8:29-30. Sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos, ito po yung ating English kanina, pakibasa po. Alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sino yon? Ni Jesus. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. We are brothers in Christ. Amen. Si Christ, Jesus, the Son of God, our soon coming King. He is the groom, we are the bride. Ang mga pinili niya noong pang-una ay Kanyang tinawag. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan. Sabihin mo sa iyong sarili, pinili ka ng Diyos at tinawag. Pinawalang sala. Ang pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya sa buhay mo at sa buhay ko, sa anumang sitwasyon, kung saan mapaparangalan si Lord, yon ang mangyayari sa'yo. Sumunod lang tayo't magtiwala sa Kanya. Ang naniniwalay say, hallelujah. Uulitin ko po, kung saan maluluwalhati ang Panginoon, ito ang gagawin niya sa'yo. Sumunod ka lang. Wait for His timing. Wait for His perfect plan. Huwag kang magmamadali. Wait for His perfect plan. At doon sa perfect plan ni Lord, kalakip ang perfect timing. So, number 2 blessing. Ano yung number 1 blessing? You are candidate to have a Christ-like character and you have saving faith. Number 2, you will become a true followers of Christ. Sino rin ito ang gustong matawag na totoo kang tagasunod ni Kristo? Sabi ng Mark 8:34-36, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang Kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Self-denial. Patay sa sarili. Sino rito ang gustong makilala na siya ay tagasunod ni Kristo? Sino naman ang gustong
maranasan mong ikaw talaga'y patay na sa sarili. Hindi ka na, ang patay hindi umaaray. Ang patay hindi umaalma. Ang patay hindi nagre-revenge. Ang patay hindi kayang gumanti. Ang patay hindi nagsasalita. Kaya? Katahimik yun naman. Ang patay na sa sarili, walang ginagawang pagganti. Patay na sa sarili. Hindi nagsasalita. Patay na eh. Para ipagtanggol ang sarili. At ang tawag daw doon ay mga tagasunod ni Kristo. At doon daw tayo dinadala ni Lord. Ang mga pinili daw ni Lord ay pumayag ka nang doon ka dadalhin sa gaynong estado. Payag? Tanongin mo sarili mo. Payag? Kailangan marinig ang iyong sagot. Kailangan marinig ni Lord ang sagot. Ayun talaga ang pinili niya eh. Masaya po ba tayong pinili ni Lord? Masaya po ba tayo ay babaguhin ni Lord? Ang sarap kaya ng pakiramdam nung dating magagalitin ngayon. Ba't ikaw ay parang napapangiti ka na lang. Biyayaan tayo na. So, ito po yung padalawang blessing. You will be called as a true followers. Because ang mga gawala, ang mangyayari, ang makakaranas lang po ng ganitong talagang papayag na siya'y patayin sa sarili ay ang wala na sa infancy stage. Hindi ka na babes in Christ. Naroon ka na sa spiritual youth or naroon ka na sa parenthood. Pero wag kang mag-alala. Nariyan si Lord para tulungan ka. Pero ang tatanong naman ni Lord sa iyo, saan mo gagusto? Sa infancy? Or sa spiritual youth? O sa parenthood? Lalakipan ko yan ng biyaya. Sino naniniwala na magsalita ka lang? Dahil nananalig ka, sabi ng isa nating devotion, yun ang title ko. Because I believe, I will speak. Tingnan yung devotion ko. Hindi ko alam po yun nilagay sa FB. Nasa GC. Because I believe, I will speak. Dahil ako'y nananalig na gusto ni Lord ako ay makarating dun sa parenthood at to have a Christ-like character. Because I believe I'm speaking. Lord, payag ako sa gusto mong mangyari for me to be a followers of Christ. Taas ang kamay na ang gustong mong padalbang blessing ay maranasan mong tinatawag kang true followers of Christ. Palakpak mo yung kamay sa Lord. Sealed by the blood of Jesus. Sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus, sumunod sa gusto ko. Ganito po yun, ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord ay ito, according sa karakter niya, mahabagin, mapagpasensya, matiisin, mapagbigay, mapangunawa, mapagpatawad. Yan ang ibig sabihin ni Lord na sumunod sa akin. Na siyang example natin. Yun ang blessing number 2. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita, ay magkakamit nito. Church, hayaan nating palaguin natin ang ating faith. Lumago tayo sa pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang buhay natin sa lupa ay pansamantala lang. Ang tunay nating buhay na walang hanggan at walang katapusan ay sa piling ng Ama sa langit. At ikaw ay candidate doon dahil ikaw ay nagdi-desire na lumago sa pananampalataya. Pumalakpak sa Panginoon.
Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Wala. Kaya church, magpatuloy po tayo. Tayo'y saved na. May mga battle tayo sa buhay. May mga struggle, may mga problem. Victorious ka. You are, every one of us are victorious army of the living God. Tayo sundalo. Tayo ay ipaglalaban ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Mark 8:38. Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglayan dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Church, wag nating ikahihiya na tayo'y totoong born again. Na si Kristo na naghahari sa atin. Share, ito ang nakalagay sa Biblia. You need to grow para ito'y mangyari at magawa mo. Ang mga bata hindi pa ito kayang gawin. Kaya kailangan tayo ay lumalim sa pagkakilala sa Panginoon para magawa natin. Naalala ko kung katabi ko sa airplane. Simula pa lamang, nag-share na ko sa kanya. Nung nagsasalita, nag-share yung lady, tawag dito, stewardess. Magsimulang magsalita. Naku, naglagay na din ng pagkatapos magsalita. Paano ko ito kakausapin? Parang ayab. Naglagay ng earpod, hanggang nagkantutulog na. Hanggang sa ang airplane ibababa na, hindi ko na makausap. Gustong-gusto kong kausapin. Why? Ang turo sa amin at noong pa naman itinuturo, laging gamitin mo ang pagkakataon to share. Kaya lang naglagay na rin Sabi ko, ito kayo pinili? Nagtanong tuloy ako, Lord, hindi pa siya pinili? Paano naman to? Naglagay na ng earpod. Hindi ko na makausap. Nung simula nakakausap ko, nung stewardess ay nag-share na ng how to wear the everything blah blah blah. Nakinig siya pero matapos naglagay na rin parang sinasabi sa akin, wag mo akong kausapin, may earpod ako. Bakit? Kapag ikinahiya niyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanan ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama mga banal na anghel. Kaya please, habang may panahon pa, share that Christ is coming soon. Share that the only way to be saved is only through Jesus Christ. Share that Jesus took the penalty of our sins. Share na kailangan lahat ay maborn again, magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. So, blessing number 3. Blessing of being growing, matured Christian, intimate with God. Always put God first. God always first. The first and most important benefit of spiritual growth is the intimate relationship you develop with God wherever you are. Ito po lagi kong sinasabi sa inyo. Saan man kayo naroroon, especially wala kayong kausap, you can talk to Him. You can pray a prayer song to Him. Kagaya kanina, it is a prayer song. Amazing love. That, Kanta po yun ng bishop. Ang dami mga, ang gaganda. Gusto kong kantahin ulit natin yan mamaya. We all know, at ito po'y bilin, chairman, ganda. Bilin po natin, bishop, ang gaganda, anointed songs, ang dami-dami yan ang ipaawit. Mismo sa aming PEP, ito'y sinabi. Kayong mga nakikinig na J1 people, anointed song, lahat, sobrang dami nito. Mula ng bigay ng Lord, maraming songs from Relax, Trust in the Lord. Up to this time, yung kanina ay maganda rin yung isa pang bago.
ay very anointed because of the Holy Spirit. Yan po ay pag nagdi-devotion, maya-maya ang ating bishop ay bababaan ng Holy Spirit. At yan na, siya po ay hanggang year 2030 na yata, naka-line up na ang maraming songs, anointed songs. Palakpakan natin si Lord. Every devotion, siya may nasa airplane, siya may nasa international nagdi-devotion, binababaan po ng Holy Spirit ng different songs na para lang sa Kanya, anointed worship songs. At siya po ay may album, Anointed, yung album niya. Yung last album niya, yun na Anointed Worship. Okay. So, we all know God as our Father and friend, but it takes spiritual growth to become His best friend. You share a unique relationship with Him alone. So, gusto ng Lord, yung yung intimacy with Him. Kapag tayo po ay lumalago, yung ating pakikipag-usap sa Kanya, wherever you are, you talk to Him as a casual, pwedeng casual. Father God, yung susi, di ba? Hindi ako mag-aalala. Interest ko sa'yo. Ganyan, casual. Hindi mo kailangan pumunta sa iyong prayer room. Naroon ka sa airplane Di ba? O nasa naiyak ka Ganun lang, casual lang. Bulong, isip. Siya pa rin nasa isip mo. Sinasabi mo, kanina sinasabi ko, Lord, lahat ng dadalo, Lord, alert, alight into Shastic Spirit, Lord. Lalago sa'yo, Lord, yung inihanda mo, matatanggap nila. O, hanggang sa naliligo ka, kinakausap pa ni Lord Ikaw kasi nakikipag-usap. So, yun po yung nangyayari when we grow maturedly sa Lord. Spontaneous prayer. Nararanasan mo. Sabi ng Psalms 27 verse 4, sabi ni David, kay Yahweh isang bagay lang ang aking hinihiling. Grabe itong prayer ni David. Iisa lang. Grabe iisa lamang daw. Talagang aking hangarin. Kaya pala si David ay naging a man after God's own heart. Ang tumira sa templo niya habang buhay. Upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at do'y humingi sa kanya ng patnubay. In other words, ang sinasabi ni David, gusto ko kitang kausapin at all times. Gusto ko, Lord, ikaw lang ang masunod, ikaw ang maranasan. Gusto ko, Lord, ikaw ang maparangalan. Yan ang puso ni David. Yes, David ay committed sins, pero siya ay nag-repent. Tinanggap niya, inamin niya ang kanyang pagkakasala. At mula noon, hindi na siya bumalik sa pagkakasala. Kaya siya ay naging a man after God's own heart. At siya blinis. Sa book of Psalms, almost all of the words doon ay author is si David. So putting God first, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, His right, all these things will be added unto you. Proven na si Lord. Pag inuna mo siya, yung gusto niya, yung kalooban niya. Makinig kayo. Paano ko malalaman ang kalooban ni Lord? Ang kalooban ni Lord ay naka-align sa kanyang character. Hindi pwedeng sabihin na kalooban ng Lord yung hindi pagpapatawa dahil hindi ganun si Lord. Lord, siguro yung kalooban mo munang hindi ako magpatawad. Mali. Dahil ang character ni Lord ay mapagpatawad. Lord, siguro kailangan mo nang iparamdam ko sa kanyang ako'y galit para siya'y maituwid. Hindi ganyan si Lord. Ang kalooban ni Lord ay naka-align sa karakter niya. Gets po natin? Naunawa natin? Pag tinanong mo, ano ba ang gusto ni Lord? Ang gusto ni Lord, yung naka-align sa kanyang karakter. Naka-align. Ano ang Tagalog sa naka-align? Nakaayon sa ugali niya. Nakaayon sa pangako niya. Yun ang kalooban ni Lord. Pag inyong siniyasat, ano ba Lord ang gusto mo? Yun ay ayon sa karakter niya. May perfect plan, pero yung perfect plan ay may perfect timing. His ways is higher than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. Great is our God.
Put God first in everything you do. Proverbs 3:6, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your effort with success. Hindi ko ito nabanggit kanina. Proverbs 3:6. He will crown you with success. Just put God first in everything we do. Lahat tayo dito kinakausap ng Lord. So blessing, number 3, ano? Dahil ikaw ay lumalago, nakakasunod ka kay Lord, nagagawa mo siyang first sa buhay mo. Hindi mo magagawang first si Lord hanggang hindi ka umaalis sa pagiging infant, hindi ka umaakyat sa ladder doon sa pagiging youth. Spiritually, kailangan mo maging parent. Sino nagde-desire ng ganon? Sino nagde-desire? Kailangan. Para masigurado mong, talaga ako saved. So, blessing number 4. It increases the capacity to experience God and enjoy His presence. Ano na kayo ni Lord talagang best of best kayo Sino may gusto ng ganon? Lord, di nalilingid ang pinagdadaanan ko sa'yo. Salamat, Lord. Di mo patatagalin itong aking nararanasang ito. Ganyan. Ganyan. Pag matured ka na. Lord, meron kaming prayer request sa'yo. Matagal na yon. Pero Lord, may timing ka. At may binubuo kayong magandang patotoo. Ano inyo sasabihin pag kayo may hinihintay na panalangin na hindi pa natutugon? May binubuo kayong magandang patotoo. Sino rito naniniwang ang Lord ay bumubuo ng magandang patotoo sa bawat sitwasyon ng bawat isa? Palakpakan natin si Lord. Ganon kayo. Pag kayo'y lumalago, na-i-increase ang capacity to experience God. Enjoy His presence. Hebrew 12:14-15. Pagsikapan niyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Wala kang pipiliin. Sa lahat. Mayaman, mahirap. Nagbibigay sa'yo, tumutulong sa'yo o hindi. Pahalagahan mo. Ang damdamin nila. Sabi rito, mamuhay ng may mabuting relasyon. Magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. Huwag niyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Pinapalalahanan tayo. Ibig sabihin dito, ikaw at ako na nasa Panginoon, hindi natin kayang maging perfect. Tayo magiging perfect lang pag alis natin sa mundong ito. Pero ang sinasabi ritong hindi natin makikita, ibig sabihin, yung karanasang napaka-intimate kay Lord. Yung karanasan na casual na prayer ay na parang andyan lang siya sa tabi mo. At yung kailangan mong comfort, yung kailangan mong strength, ay talagang ikaw ay, oh Lord, thank you. Ganyan ang lumalago. At pag ikaw ay may narinig na, kagaya noon sa Thailand, may hihila sa akin, papicture po. Yung isa ay, ako rin po. Ay sabi ko, tagasan nga kayo. Kami po nanonood ng live ninyo. Yung glory to God. Agad ako'y, hallelujah, credit is yours. Di makortista. Kami may galawan noong nagpadala sa akin ng picture. Nariyan ka ba, Pastora Janet? Pastora Medi? Kami may galawan. Pastora Medi ay si Dina Natuto. Dina Bonibi. Ang galawan namin ay Dina Natuto. Si Pastora Janet ay ang mukha niya ay parang si Carmina. Sabi naman ng isa, si Don Solveta. Sabi, hindi, si Don Quixote. Ako raw, may tumawag sa akin doon na, Ate P, Vilma?
Sabi nila, ay, si Vilma Antot. Kaya kami tatlo ay magkaharap-harap. Di kami tatawanan. Nakuha na kami ng picture dahil, ay, si Dina natuto. Ay, si Don Coyote. Ay, si Din. Si daw ako, si Vilma Antot. Ay, para ako lang yata tumatawa. Sa isang GC po namin ko lang ipinadala. Hey, hello, Pastora Janet, kung nanonood ka dyan. Pastora Medi, muwa. Saya namin kami nasa, yan. Kaya sabi niya, namimiss ko itong tawanan natin. Kasi yung isa doon talagang parang mukhang Carmina. Sabi ng isa, hindi, si Don Sulveta. Hindi, Don Quixote. Ako raw, may tumawag sa, ay, si Ate B. Ate B. Vilma Antot. Okay. So, iwasan ang wag o iral ang sama ng loob. Marami ang nadadamay. Kaya dito sa church, wala ritong sama ng loob. Wag man dadamay, maging maayos na, maging sa bahay. Walang sama ng loob. Sabihin mo, peace, love, peace, love. Walang sama ng loob. Amen? Marami daw nadadamay pag ganon, sabi ng Biblia. So, kailangan tayong maging matured. Number 5, ano yung number 4? Experience God and enjoy His presence. Yan. Kailangan ikaw ay peacemaker dahil nasa iyo si Lord. Number 5, growing spiritually and being matured leads you to saving faith, protects you to be a lukewarm Christian. May warning si Lord sa taga-Laodicea. At ito ngayon ay warning. Ito ang number 5. Blessing. Hindi ka magiging lukewarm Christian. Kristiyanong aandap-andap, hindi mo mararanasan yan. Kristiyanong maligamgam, hindi mo yan mararanasan. Ikaw ay magiging, kayo magsundo, maalab, growing Christian. Pumalakpak kay Lord, sabi mo, ako yun! Maalab sa pagmamahal kay Lord. Kristiyanong lumalago, pumalakpak kay Lord. Ito ang paalala. Proverbs 3:14, 17, 19. Isulat mo ito, Juan, para sa anghel na nagbabantay. May nagbabantay sa bawat church. Sa iglesia sa Laodicea. Sa Laodicea po, nung panahon yun, ang church ay mayayaman. Kaya lang nakalimot. Naging Diyos ang kayamanan. Pero dumadalo sa church. At ito ang warning sa atin. Ito ang mensahe ng tinatawag na Amen, si Christ. Ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. At sabi niya, alam ko ang ginagawa ninyo. Sabi mo sa iyong sarili, alam ni Lord lahat. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Hindi tayo are. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuko kayo. Ayaw ni Lord na maligamgam na Kristiyano. Ikaw, usap ako. Kaya sa iyong pagdalo, makikinig kang mabuti para ikaw ay lumago. Magpapaalaga ka. Magde-devotion ka, magbabalasa ka ng Biblia. Isusuka ko kayo. Kausap ay mga taga-Laodicean church. Pero ito'y warning sa atin. Sinabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay. Ganon sila sa Laodicean. Wala nang pangangailangan, ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Mayayaman pero hindi lumalago. Sabihin mo, tayo payaman pero palago. Isigaw natin, Lord, kami sa pasaganang buhay at palago espiritual. Habang lumalago kami espiritually, lalago ang aming mga pinansyal na estado. In Jesus' name. Ito ang sitwasyon ng Laodicean.
bulag sa katotohanan, hubad sa paningin ng Diyos, hindi nakatamit ng righteousness. Ang lahat ng minamahal ko'y itinutuwid ko, sabi ni Lord, at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Pumalakpak, nagsasabing, kailangan magsisi. Kailangan lumago. Kailangan magkaroon ng matuwid na pamumuhay. And I declare, wala ritong lukewarm Christian. Ang mga naririto ay fired up Christian. Tumayo sa ating kalagitan ng mga fired up. Ang gusto mo lumago ka. Ang gusto mo magamit ka. Ang gusto mo maranasan mo si Lord. Ang gusto mo maging candidate ka to have a Christ-like character. Pumalakpak ka nagsasabing, yes! What is lukewarm Christian? Merriam-Webster defines lukewarm as moderately warm or tepid, lacking conviction, half-hearted. Ito ang mga lukewarm. Hindi lumalalim ang pananampalataya sa Lord at pag-ibig. Walang pagbabago. Pero ikaw at ako, nasa online tayo rito. Nakikita tayo pabago ng pabago. Ang dati nating ugali, iti ating winawaksi at dinadamit natin ang damit ng katwir at kabanalan. Pumalakpak sa Lord, say amen. Ito ang mga lukwang Christian lose their passion for obeying God's word. Nawala na ang passion sa pagsunod. Being lukewarm in faith is a red flag signaling that our hearts are not where they should be. And the Lord says, Isaiah 29:13, di ko yata nalagay dito ang Tagalog. Isaiah 29:13, yun. Sasabihan naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito. Yan ang mga lukewarm. At sa bibig lamang nila ako ginagalang, subalit inalayo nila sa akin ang kanilang puso. At ayong lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Kaya ang sabi ni Lord, Matthew 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang kalooban ni Lord ay ayon sa kanyang ugali. Ang kalooban ni Lord ay ayon sa kanyang salita. Sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, di po ba kami ang nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at kumuha ng himala sa inyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Church, tayo rito in J1 family ay nagpapalayas ng demonyo, nagsasalita ng iba't ibang wika ayon sa sinabi ng Mark 16:17, pero tayo ay tumutungo to become a Christ-like character. Nagpapahayag na kailangan ng tao ay mamuhay ng matuwid. Kaya ang tinutukoy dito na yung mga nagpapalayas na ginagamit ang pangalan ni Jesus, pero gumagawa ng masama ay hindi papasok sa langit. Ikaw at ako, na binihisan ng Lord the robe of righteousness, tayo ay pabago ng pabago hanggang dumating ang panahon na tayo bihisan ng heavenly bodies, pero ngayon tayo nasa lupa pa, you will grow maturely in Christ. Sabi ko po, you will grow maturely in Christ. Itakwil na natin, nubarin na natin ang asal natin hindi maganda. Tama lang na tayo magpalayas ng demonyo dahil iniutos siya ng Panginoon, Mark 16:17. Ang sumampalataya sa akin ay magtataglay ng ganitong kapangyarihan. Sa pangalan ko sila magpapalayas ng demonyo, magsasalita ng iba't ibang wika, dumampot ba ng uminom ba ng lason, uminom ng lason, hindi maano, o matuklaw ng ahas ay hindi maano, sapagkat ako ang kasama nila. Utos ng Panginoon, umayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu at turuan niyo sila na sumunod sa akin. Yan, dito sa J1 family,
ginagawa natin, tayo ay ginagamit ng Lord to cast out the devil, pero tayo namumuhay ng may kabanalan. Pumalakpakan na isasabing yes. God is giving us the power. Sino ang mag-share? Ngayon si Christ ay nasa langit na. Pero iniban niya ang Holy Spirit nasa iyo at sa akin. Tayo anointed ng Holy Spirit to preach boldly that Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. We are saved by grace only through Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. Kailangan tayo mamuhay ng may kabanalan. Iwakasin natin ang lahat ng mali. Humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap. Ito yung mga gumagawa ng patuloy na masama dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Church, magbago na tayo. Sino rito nagnanasa from infant stage, you want to grow spiritually, to become spiritually youth, and to become a parenthood stage. Palakpaki, Lord. Sasabihin naman ni Yahweh dito. Okay. Ito po ang sinabi ng Zephaniah 3:17. Zephaniah 3:17, ito magandang pangako. Napangawakan natin tayo na nagde-desire. Tasan kami nagde-desire na lumago, there is a blessing. Blessing of a candidate to become a true follower, saving faith. Blessing na matanggap mo ang ma-experience mo, higit pa ang presence ni Lord. Ito ang pangako ng Lord sa iyo. Panghawakan mo. The Lord your God is with you. He's like a powerful soldier. He will save you. He will show you how much He loves you and how happy He is with you. He will laugh and be happy about you. Ang gusto ni Lord, ikaw ay sumaya. Ang gusto ni Lord, ikaw pagpalain. Ang gusto ni Lord, ikaw magtagumpay. Ang gusto ni Lord, ikaw ay lumago at maranasan mo ang mga reward ni Lord. Sabihin natin, hallelujah! Amazing love that heals and restores deep within my soul. I'm in your love. I'm in your arms. I'm in your love. My Savior and my God. Jesus in your love. Jesus in your love. I am free. Jesus in your love. Jesus in your love. I am redeemed. Let us declare, I am restored in your love. In your love, Jesus, I am here. Simulan tuloy natin sa simula. Sabihin natin kay Lord ang totoo. Ito ang totoo because of His powerful love. His love is so powerful over us. It's abounding love, abounding grace, overflowing our lives. It heals and restores deep within my soul. I found in you amazing love, amazing love that washes my sins and shame. I never be the same again. 'Cause now I'm in your love. I'm in your love. I'm in your love. My Savior and my God. Let us declare with faith, with faith. Jesus in your love. I am free. Yes, in Jesus declare it.
in your love, I am Sealed by the blood of Jesus, Lord, ang aming prayer song na ito. I am restored. Yes! Woo! Hallelujah! In your love, Jesus! I am healed. I'm free, I'm free. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Everyone, Lord God, ang nag-proclaim nito, kagaya ng paggamit mo sa aming bishop na binigyan mo ng kantang ito, idinideclare niya ng panahon na siya ay puspos siya ay puno ng pagsubok. Ito ang nilagay mo sa kanyang awit. Hindi ko alam kung anong pagsubok o pinagdadaanan ng bawat isa. And we're singing this song that truly we are restored, we are healed, we are free, we are redeemed, we are forgiven. Sa lahat na nagpapahayag nito ay agree, ito'y maganap. Free, oh God. You are the one who set us free. You are the one who heals us. You are the one who restores everything what the enemy has taken. Salamat, O God, at ang bawat isa, yung mga panahon na nanakawan ng oras sa pagbabasa ng Biblia, pag-fellowship, pananalangin, ma-restored lahat ng oras na yon. In Jesus' name, at walang magiging lukewarm Christian. Ngayon, Lord, ang bawat isa ay nananalangin sa iyo na mag-grow. Sige, hilingin mo kay Lord na ikaw ay mag-grow. Higit pa, magpatuloy kami. Lord, there are blessings. That 5 blessings I declare, maranasan ng bawat isa. To have a Christ-like character, to have a saving faith, to be a true followers, to experience intimacy with you, to experience great presence of you, God, in the name of Jesus, and not to be a lukewarm, but to, Lord God, Christian, but to a fired up Christian. True, born-again Christian, growing Christian, victorious Christian. Father, salamat po. Ang bawat isa'y uma-agree at ito'y magaganap. Salamat sa lahat ng pagpapala sa patuloy na paglago ng bawat isa. Ito'y kalooban mo, my Lord, at higit kang mapaparangalan habang kami lumalago. We love you, we honor you. In your love, we are healed. In your love, we are free. We are redeemed. In your love, we are restored. In Jesus' name, amen.